Luto tayo ng ulam na paborito ni Ate B, ang ating Star for All. Ay, mali. Iba palang star ito. Pasensya na po, Ate B, baka po sakali magustuhan nyo. At eto nga po, hinanda ko na ang ating garlic, sibuyas, at ang ating dry bay leaves. At syempre, yung ating star anise at yung brown sugar. Kasama rin dyan yung ating pineapple juice. At si Marites na laging kasama sa pampalasa ay ground black pepper pala. At hindi syempre mawawala ang ating mahiwagang kawali. Dito ang ginagawa ko ay paihaw na prito. Yun yata ang tawag doon. Kasi hinihintay kong lumabas yung sariling oil niya. Hindi na ako naglalagay dito ng cooking oil. Yung sariling oil ng meat ang ginagamit ko. At kapag ganyan na nga ang kulay niya, ay kung makikita nyo, ay unti-unti nang lumalabas yung oil ng meat natin. So kung makakakita na kayong may lumabas na, inahango ko muna ito at syempre, susunod ko na yung ating minced garlic. Gigisa-gisa natin yan ng saglit. At syempre, hindi mo hawala yung ating sibuyas na partner ng garlic. At ibalik natin yung ating pinirito o inihaw na meat kanina. Iyan ay parteng pata ng baboy. So, nilagay na rin natin yung ating pineapple juice, ang ating dry bay leaves, ang ating black ground pepper, at ang ating brown sugar. Madali nang lutuin to mga besh at masarap. Lagyan din natin ng fish sauce at saka ng soy sauce. At yung ating Star for All ay mali na naman pala. Halu-haluin natin mga besh at pakpan. After 10 to 15 minutes, hindi pa rin tapos. Ilalagay natin ang ating hot water na nagmula pa sa Pacific Ring of Fire. At pagkatapos niyan mga besh, takpan natin ng 40 minuto. At sigurado malambot na ang ating pork meat. Kung napapansin nyo mga besh, wala tayong banana blossom. Kasi nga, nakalimutan. Pero okay lang yun mga besh. Hindi namang kikibuyan. At promise ko sa inyo mga beshi ko, masarap pa rin yan. Takpan ulit natin mga besh ng 2 to 3 minutes hanggang ang sabaw ay mabawasan at maging ganito na siya. At pag ganyan na nga siya mga besh, pwede na yan. Ihanda na ang ating mainit na kanin. Thank you for watching!